Magandang araw muli at tayo ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon at dun pa rin po tayo sa ating series na The Redeemer God. So yung topic natin ngayon ay kukontinue lang natin yung naging topic natin from the last topic natin, which is Matthew 13:31 hanggang 32, and ang topic naman natin ngayon is matatagpuan sa aklat ng Matthew 13 verse 33. So sabi dito, nagsalaysay pa si Jesus ng ibang talinghaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina hanggang umalsa ang buong masa ng harina. So yung sinasabi dito na pampaalsa, ito ay tumutukoy dun sa kung paano na maghahari yung ating Panginoong Jesus dito sa mundong ibabaw, o sinasalaysay niya dito na ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae at 3 takal na harina hanggang umalsa sa buong masa ng harina. So yung paghahari ng ating Panginoon dito sa mundo ay darating yung time na lahat ay magbabow down o lahat ay luluhod at magpupuri at sasampalataya sa ating Panginoong Hesus. So para po dun sa ating topic ngayon, sabi dito sa una, the kingdom of heaven is not visible like that a human politics. So yung kingdom ng ating Panginoon ay, sabi nga, ay magsashine, and it's not visible like that a human politics, na kung isipin natin talagang kagaya ng isang pampaalsa na maghahari, magliliwanag, mangunguna yung kapangyarihan ng ating Panginoon, at yung kaharian ng ating Diyos ay sasakupin maging ang mundong ito, na siya ring lumikha at siya rin yung nagbigay ng lahat ng mayroon dito, ating Panginoon. So number 2, sabi dito, the invisible kingdom will eventually positively influence the whole world. So yung invisible kingdom will eventually positively influence, sabi doon, the whole world. Kagaya ng sinabi ko, yung buong mundo ay sasakupin ng ating Panginoon. Kung mapapansin natin, maraming nagsasabi na yung mundo natin ay pasama ng pasama. Pero kung isipin nyo, nung unang panahon pa lang, ay uso na yung gera, at hindi lang isang taon tumatagal yung gera, kundi umaabot ng maraming taon. Unlike ngayon na minsan isang taon lang. So paano natin masasabi na pasama ng pasama yung mundo? Unlike dun sa nangyayari na nababasa natin, mga nangyayari noong unang panahon, na kung isipin natin, alin ba talaga yung mas malala? Walang iba yung kundi yung nakaraan pa. Kaya huwag natin isipin na palala ng palala yung mundo, kundi ang mundo natin ngayon is pabuti na ng pabuti. So number 3, our biblical hope is bright and beautiful because of God's redemptive work. So yung biblical hope natin, sabi nga, is a bright and beautiful because of God's redemptive work. So yung mundo natin ay hindi pasama, kundi sa paganda, sapagkat yung nangyayari ay yung biblical hope, sabi nga, ay nangyayari na kung ano man yung nais mangyari ng ating Panginoon. Marahil marami tayong mga pinagdadaanan, marami tayong mga bagay na iniisip o sinasalang-alang, pero yung kabutihan ng ating Panginoon, sabi nga, yung redemptive work ng ating Panginoon ay unti-unting pinaprocess ng Lord. Sabi nga, yung changes ng buhay natin hindi yan instant, kundi may proseso yan, at kada araw kung titingnan natin, maraming pagbabago, maraming tao yung sabi nga, kung isipin natin yung ibang bansa kagaya ng Japan, 1% of them is Christian at yung 99 is atheist or other religion na mayroon sila. Pero darating yung time na lahat ay magbabow down sa ating Panginoon at lahat ay luluhod at lalapit sa ating Panginoon. So para naman po sa ating application, sabi dito, be influential for the glory of God.
So bilang mga Kristiyano, kailangan natin na sabi nga ay magliwanag. Makita sa atin yung isang tamang pamumuhay Kristiyano na walang iba na itinataas at pinagmamalaking kundi ang ating Panginoon. Sabi nga, we are the salt and light. At darating yung time na tayo ay ipahahayag yung kabutihan ng ating Panginoon, yung kagilagilalas na kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. So number 2, sabi dito, be a yeast that causes transformation. Kung isipin natin, para lang siyang isang butil ng mustasa, pero yung effect nito doon sa isang tinapay, kung isipin natin, di ba, parang kapag nilagyan ng pampaalsa, yung isang bungkos na tinapay lumalawig siya. So ganyan din yung gagawin ng ating Panginoon. Isang pamamaraan na kung saan ay magsisimula sa maliit na pananampalataya hanggang sumaki at i-share yung gospel at masakop ng mananampalataya ang mundong ito. Kasi darating yung time na talagang puro mananampalataya na lang tayo at hindi mananaig yung gawa ng kaaway. So walang ganon. So number 3, be a beacon of hope and avoid being a prophet of doom. So beacon of hope, parang ito yung maging light tayo, salt and light tayo ng mundo, na makita sa atin na tayo mismo yung nagsishare ng gospel, sa atin mismo naririnig yung kaliwanagan, at bigyang sabi nga ay bigyan ng hope yung mga tao na nawawalan na ng pag-asa, na nanghihina, na patuloy natin silang tulungan na ilapit yung sarili nila. Ilapit yung mga sarili natin sa nag-iisang Diyos na lumikha at nagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin. So, sabi doon, avoid being a prophet of doom. Ito yung mga tao na nagsasabi na, mga propeta na nagsasabi na, darating yung time na sasakupin tayo ng mga antikristo, darating yung time na paghihirapin tayo. So, sabi doon, be a beacon of hope. So, maging kaliwanagan tayo dun sa mga tao na nawawala na ng pag-asa na mabago yung buhay nila, sa mga tao na nanghihina at hindi na alam yung gagawin. So, as a Christian, dapat maging ganun yung mindset ng bawat sa atin, kasi most of the Christian ngayon, sila pa yung nagbabahagi ng ganyang balita na darating yung time, darating yung mga antikristo na sasakop. Pero we all know that higit na mga pangyarihan yung ating Panginoon sa ano pa mang o sino pa mang bagay. So, yun lang po. I hope may natutunan kayo sa maikling topic na to. Salamat sa pakinig at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.